Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Kapuluan, alas 7 ng umaga. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay unang araw ng buwan ng Hulyo 2026, ikalabing-6 sa buwan ng Muharram 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir Pevit Jowaril, at sa aming news head, Miss Honoronisa Mamital Kusin. Sa aming mga media teknisyana, Sir Arturo Dumaran at Sir Palahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto, magbibigay ng mga balita, mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. Hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM at ni MP Attorney Omar Yasser Sema. At ati din sa inyo ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Moingeta. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf Imakakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa moro. At sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, sa kasalukuyan nakakaapekto ang habagat sa BERMM. Sa region ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng habagat. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Sumikat ang araw kanina alas 5:31 ng umaga at lulubog alas 6:03 ng hapon. Ang ating temperatura ay nasa pagitan ng 31 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. Ang ating heat index ay nasa 34 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato.
At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Natadakuan na natin ang ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Para sa ating unang balita, isang popular na moro na kawani ng Cotabato City Traffic Management Command Center na sikat na sa kanyang mga vlogs na naglalayong madisiplina ang mga drivers ng private at passenger vehicle ang napatay ng mga gunman sa Mother Barangay Rosary Heights sa lungsod. Hapon ng Martes, ika-30 sa buwan ng Hunyo 2026, nadala pa ng mga emergency responders sa hospital ang biktima si Sandy Boy Udina, kilala din sa Cotabato City na si Basti Masukat sa kanyang Facebook vlog. Ngunit pumanaw din kalaunan sa inisyal na pahayagan ng mga opisyal ng Cotabato City Police Office bumibili ng tinapay sa isang bikiri sa gilid ng TV Juliano Street sa Poroca, Zion B, Mother Barangay Rosary Heights. Si Udina, 39 na taong gulang, nang lapitan ng isang motorista at barilin sa ulo. Mabilis na nakatakas ang salarin gamit ang kanyang motorsiklo. Kilalang mahigpit sa pagpapatupad ng traffic rules si Udina sa kung saan man siya naka-duty bilang kawani ng Cotabato City Traffic Management Command Center. Ayon sa opisyal ng Cotabato City Police Station 2, nasako pa ang lugar kung saan si Udina nabarila na nagsanhi sa kanyang pagpanaw. Malinaw ang indikasyon na personal grudge ang pinag-ugatan ng pagpatay sa kanya. Mariing ang kinundina ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang insidente. Kanyang hiniling sa mga barangay official sa Mother Barangay Rosary Heights at kina Colonel Jeven Abungkayaw, Direktor ng Cotabato City Police, na magtulungan sa pagkilala sa mga nasa likuran ng pagpaslang kay Udin upang masampahan ang kaukulang mga kaso. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nagpahayag ng buong suporta si Member of Parliament Abdul Basit R. Benito sa Parliament Bill number 447 o ang panukalang Bangsamoro Transportation and Communication Code sa isinagawang public hearing noong ika-29 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon sa mambabatas, napapanahon at mahalaga ang batas na ito upang mapabuti ang pamamahala sa transportasyon, na mapalago ang ekonomiya, mapatibay ang kaligtasan ng publiko at mapahusay ang serbisyo sa mamayan ng Bangsamoro. Binibigyang diin ni MP Benito ang pangangailangan na kilalanin sa buong bansa ang mga dokumentong inilalabas ng MOTC BARM tulad ng driver's license at vehicle registration. Minungkahin niya ang paglalagay ng matibay na mekanismo ng koordinasyon
data sharing at mutual recognition upang hindi magkaroon ng problema ang mga residente sa paggamit sa mga transaksyon, trabaho at serbisyo sa labas ng rehiyon. Isinusulong din ng opisyal ang modernisasyon sa pamagitan ng pagsama sa batasan ng regulasyon para sa mga app-based at digital mobility services gaya ng Grab. Naniniwala si MP Benito na ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay magdadala ng mga maayos na serbisyo, kaligtasan at bagong oportunidad sa kabuhayan habang tinitiyakan na ang sistema at konektado at naayon sa mga pambansang pamantayan. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, mahigit 105 milyong halaga ng hinihinalang puslita na sigarilyo ang nasamsam ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa Pagadian City at Pitugo, Zamboanga del Sur. Sa Pagadian City na kumpiska ang 611 master cases ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 96.4 milyon. Kasama ang isang canter truck container van na diskubre ang mga ito matapos dalhin sa baybayin ng barangay White Beach gamit ang 4 na motorized pump boat. Isinuko ang mga sigarilyo at truck sa Bureau of Customs habang nananatili sa kustodiya ng Philippine Army ang mga bangka. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng legal na kargamento. Sa hiwalay ng operasyon sa Pitugo, nasamsam din ang hinihinalang puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 9.47 milyon at 3 katao ang naaresto habang nakatakas ang iba. Na-recover din ng pulisya ang mga uniforme, ID at iba pang government issue item na umano'y pag-aari ng 2 membro ng PNP kaya agad na sinimulan ang investigasyon. Ayon pa kay Zamboanga del Sur Police Director Colonel Bonifacio Aranyas Jr. Sasampahan ng kaukulang kasong kriminal at administratibo ang sinumang mapatutunayang sangkot at iginiit niyang walang sinuman ang mas mataas sa batas. Labing 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this page short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre.
Madali! Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moniportal.h. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong ka ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Nagutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa Malaka na Nagutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, PAP
smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying In Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying In Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying In Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying In Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC. For you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapulungan na 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, 50 lokal na leader at kinatawan mula sa iba't ibang samahan ng kabataan ang nakibahagi sa isang pagsasanay at pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa kampanya laban sa illegal recruitment, trafficking and person and irregular migration noong ika-27 sa buwan ng Hunyo 2026 na ginanap sa Tawi-Tawi na isagawa ang programa sa pagkikipagtulungan ng Bangsamoro Youth Commission sa Tawi-Tawi na naglalayong bigyan ang mga kabataang pinuno ng tumpak na impormasyon at mas malalim na pagkaunawa sa mga nasabing isyu. Sa ganitong paraan, magiging epektibo silang tagapagtaguyod ng ligtas sa kanilang mga komunidad. Sa ngalan ni Commissioner Pratima Samsarahi ng BYC Tawi-Tawi, pinahayagan ni Ginoong Saudimar Lipay ang buong suporta ng ahensya sa nasabing kampanya. Binibigyang diin niya na ang mga ganitong gawain ay magbibigay lakas sa mga kabataan upang makilala ang mga panganib na kaugnay ng illegal recruitment, trafficking and person and irregular migration at upang makatugon ng wasto at may pananagutan sa mga hamong. Ang matagumpay na pagsasagawa ng programa ay pinamunuan ng mga kinatawan mula sa Bureau of Employment Promotion and Welfare Employment Regulation Division ng kagawaran sa pangunguna ni Chief Labor and Employment Officer Julas Pena Gimensil and Senior Labor and Employment Officer Engineer Johar Salahudin. Isinagawa ito sa pakikipag-ugnayan sa Moli Tawi-Tawi sa pamumuno ni Haipa Jumdain. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nabigyan ng libreng eye assessment at screening services ang 50 senior citizen mula sa mga bayan ng Buluan, Mangudadato at Pandag, Maguindanao del Sur.
sa ilalim ng sagip paningin para sa kay Lolo at Lola program ng MSSD sa pakikipagtulungan ng Glang Eye Care Clinic. Layunin ng programa na mapalawak ang akses ng mga indigenous senior citizen sa serbisyong pangkalusugan ng mata, matukoy ang mga kondisyon na may kaugnay sa paningin at mabigyan sila ng kaukulang rekomendasyon para sa kinakailangang paggamot at pangangalaga. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy na isinusulong ng MSSD ang pagbibigay ng accessible at preventive health intervention upang mapabuti ang kalusugan, kaligtasan at kalidad ng pamumuhay ng mga senior citizen sa Bangsamoro. Dalawamputpitong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Ginamit na ng provincial government ng South Cotabato sa paghahatid ng mga pasyente sa mga hospitals ang dalawang patient transport vehicle mula sa Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nag-endorse kay Rinaldo Tamayo Jr. o Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa kanyang pagbisita sa General Santos City. 2 linggo pa lang ang nakakalipas sa pahayag nitong Martes, ika-30 sa buwan ng Hunyo, ng nurse na si Rolly Aquino, ang pangunahing namamahala ng South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. May standing order sa kanila si Governor Tamayo na ipaalam sa mga residente ng ang lahat ng bayan ng sakop ng kanilang probinsya at sa kabisera nito ang Coronadal City na libre ang pagsundo sa mga pasyente sa kanilang mga tahanan at paghatid sa kanila sa mga hospital kung saan ipapagamot ang kanilang mga karamdaman. Ayon pa kay Aquino, nais ni Governor Tamayo na ang dalawang mga bagong patient transport vehicle ay pakikinabangan ng husto ng mga pasyenteng Christians, Muslims at ng mga membro ng indigenous communities sa South Cotabato. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa ating panghuling balita. Sa katwirang naharap ang mga kawani ng local government units sa iba't ibang uri ng occupational hazard, inihain sa Kamara ni Nueva Vizcaya Representative Attorney Timothy Joseph Cayton ang isang panukalang batas na magbibigay ng hazard pay sa mga manggagawa. Layo ng House Bill number 9809 o Local Government Employees Hazard Pay Act of 2026 na mabigyan ng nararapat na hazard pay ang mga kawani ng LGU na araw-araw ay nakakaranasan ng matinding panganib, partikular ang mga nasa disaster response, sanitation, engineering works, environmental hazard, law enforcement at maging ang mga humahawak ng mapanganib na kemikala. Sa ilalim ng nasabing panukala, ang pagkakaloob ng hazard pay ay ibabase sa mga aktual na panganib ng trabaho at hindi na sa employment status ng isang manggagawa. Dahil dito sa CLAO na ng benepisyo ang mga permanent, casual, temporary, contractual, kabilang ang mga job order or GO at contract of service or COS employees.
minumungkahi rin ng House Bill number 809 na ang pagbuo ng isang National Occupational Hazard Classification Framework upang magkaroon ng isang pamantayan sa pagtukoy kung sino-sino ang kwalipikado sa hazard pay. Batay sa nakasaad na guidelines ng panukala, makatatanggap ang mga empleyadong nasa high-risk work ng hazard pay na katumbas ng hindi bababa sa 25% ang kanilang basic monthly salary, habang 15% naman ang para sa mga nasa moderate risk work. Binibigyang diin kahit na panahon na upang kilalanin at pakinggan ang sakripisyo ng mga kawani ng pamahalaang lokal na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng banta sa kanilang kaligtasan. Inaasahan sa pamamagitan ng panukalang ito, libo-libong manggagawa sa mga probinsya, lungsod at munisipalidad ang mabigyan ng mas matatagan na proteksyon, pagkilala at tamang kompensasyon na matagal na nilang nararapat na matanggap. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin balita. Ngayon ay unang araw ng buwan ng Hulyo 2026 at ikalabing-6 sa buwan ng Muharram 1447 or 1448 sa Islamic Isra Calendar. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto. At hello po sa ating mga avid listeners dyan sa may Lugay area kay Kakanurayda Udasan at all Udasan family and alumna family at dyan sa may Bubong area. Hello to Babu Limbo. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer, KBP license, BCTR Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abas. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpila na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang umaga Central Mindanao, manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo